Viva la Virgen! Kapayapaan mga kamalalakbay! Narito po tayo muli sa ating Saturday Habit, ang Pueblo Amante de Maria, ang ating podcast tungkol sa Mahal na Birhen. At kasama po natin dito ang batang-batang Assistant Parish Priest sa Taytay, si Father Franz Baasis. Hello, Father. Viva la Virgen! Kapayapaan po sa inyo mga kamanlalakbay. Narito na naman nga tayo sa ating Saturday Habit upang pagnilayan ang ating pagmamahal sa mahal na ina, ang Pueblo Amante de Maria. At syempre, Father Nante, hindi makokompleto ang ating podcast kapag hindi natin kasama yung pinakapipitagang author, no, ng mga shrines at basilika, no, laging tumutulong sa atin, no, sa pagpapalaganap din ng debosyon kay Mama Mary. Tinatawagan natin si Brother Kendrick Ivan Panganiban. Viva la Virgen po! Kapalipaan po sa ating mga kamanlalakbay. Welcome po muli sa isang special episode ng Pueblo Amante de Maria. Ayan. Welcome, Ivan. Brother Ivan, saan ba punta natin ngayon? Siyempre po, Father Nante, natutuwa po tayo na dahil po tayo po ay isa po sa mga katedral ng Pilipinas, gusto po natin mag-explore din po sa iba pong mga Marian Cathedral. At nakatutuwa nga po nakasama po natin, hindi lang po basta Marian Cathedral, kundi ang unang Marian Cathedral ng Pilipinas, ang unang katedral ng ating bansa. Walang iba po kundi ang Manila Cathedral. Amen. Wow! Ang layo Amen. ng pupuntahan natin. Correct, correct. At pakilala na natin yung ating guest, yung ating kasama ngayon para dito sa ating podcast. Isa po ito sa tinitingala. Ako personally, humahanga din ako dito sa pari na ito. Napaka-humble, napaka-approachable, at guwapo to, brothers. Wow! Siya po ay 38 years ng pari ng Archdiocese of Manila at ngayon kasalukuyang rektor ng Manila Cathedral at Minor Basilica na Immaculate Conception sa Intramuros, Manila. Mga kamalalakbay, pinapakilala ko po sa inyo si Reverend Monsignor Rolando R. de la Cruz, PC, or Monsignor Rolly. Welcome, Monsignor Rolly. Viva la Virgen! Kapayapaan po sa inyong lahat, mga kamanlalakbay. Thank you sa introduction, Father Nante. Alam ko naman na hindi ka sinungaling, kaya dahil binobola mo ako eh. Anyway, magandang pagkakataon po to at nagpapasalamat ako sa pagiging bahagi ng inyong Pueblo Amante de Maria podcast. Father Nante, balita ko si Monsignor Rolly din po ay debotong-deboto ng mahal na ina. Yes, yes, yes. Totoo. Amen. Ako dito yung sabihin ng Antipolo. But saka mayroon talaga siya personal na pag-ahon dito, hindi lang nagpapakita, hindi lang nagpaparamdam. May kasama, welcome po, Monsignor Rolly. Kasama niya po yung isang masipag na brother na naglilingkod sa Manila Cathedral. Siya po ay taga Bulacan, San Miguel, Bulacan. 6 na taon na siyang naglilingkod sa Manila Cathedral. Currently assigned siya as Special Events Coordinator and Social Media Manager of Manila Cathedral. Mga kamalalakbay, welcome po natin si Brother Romain Gary E. Lazaro o Brother Romain. Hello, Viva brother. la Virgen po. Maraming salamat po. Kapayapaan po sa inyo, sa lahat, mga kapalalakbay. Thank you po, Father Nante, Brother Ivan, Father Franz. Salamat po. Wow! Thank you din Hello, po. Kuya Thank you. Sino Romain. hindi makakilala kay Brother Kayo, Romain? Kuya Romain. Simulan na natin ang kwentuhan, Father Franz, saka Brother Ivan. Opo, sige po. Ako na po ang unang magtatanong, no? Monsignor Rolly, Brother Romain, no? Paano po nagsimula itong yung program na Healing Rosary for the World ng Manila Cathedral? Romain, kasi Father sinimulan Romain. ito during the time of Father Reggie. So, hindi ako masyadong privy do sa planning na ginawa nila. So, I will give it to Romain yung discussion table. Amen. So during po the pandemic, Pope Francis called us for a worldwide praying of the Rosary. He set it on March 19, the feast or the solemnity of Saint Joseph. So Pope Francis called us po, the whole world, para magdasal ng rosaryo, sabay-sabay
anytime around the world po during the 9 p.m. So, at that time po, magkakasama po kami dito sa katedral nila Father Reggie, Father Cali, saka dalawa pong sakristan. So, we opted na sumabay po sa pagdadasal ng rosaryo. So, nag-set up po kami ng simpleng camera, cellphone, tapos nagdasal po kami, ni-live po namin ito by 9 p.m. Then, nagulat kami na marami ring taong nakisama, nakidasal ng rosaryo nung oras na yun. And then, after po nun, marami na rin pong mga nag-message ng support na sana daw, araw-araw, or kahit every Wednesday man lang sana daw, ay magsama-sama ulit tayo para magdasal ng rosaryo. So, by next week, nung sumunod po na linggo na yon, nag-tip po kami na baka po pwedeng si Cardinal Tagle naman po ang magdasal from Rome. So, kumontak po kami, nanghingi po kami ng tulong from kila Yana, kila Philip ng Diocese of Cubao to set up po yung pagdadasal ng rosaryo sa Colegio Filipino. So, si Cardinal Tagle po yung sumunod na nag-host. Then, nagtuloy-tuloy na po yon na iba't ibang cathedral, iba't ibang bishops, then ang nag-host po ng Healing Rosary. And then, I remember, Holy Wednesday po, ang cathedral ng Antipolo po kay Father Nante, nag-host po sila ng Healing Rosary noon. Na Holy Wednesday. Holy Wednesday, yes. Holy Wednesday yon. Yun po. So yun po, nagtuloy-tuloy na marami na pong nagme-message na gustong mag-host. Then, nakilala ko po si Brother Ivan na sa pamamagitan po ng Association ng Shrines, na marami rin pong gustong mag-host ng different Marian shrines to host the Healing Rosary. Yun po. Thank you, Brother Romain. Talagang marami namang nangyaring maganda ng pandemic. Sinilang tong Healing Rosary na ito, no? Opo. Brother Ivan, pa gusto natin malaman ka ng Monsignor. Syempre po, sa pagdaan po ng panahon, alam naman po natin na kada Miyerkules may bagong host. Talagang dumami po yung mga nagnais na mag-host itong programa na ito. Base po sa inyo pong pagtingin bilang mga pastor po at naglilingkod po sa Manila Cathedral, ano po sa tingin niyo yung naging mga motivation ng bawat simbahan na gumanap po dito sa nasabing programa at maging katuwang po ng Manila Cathedral sa programa na ito? Paano ninyo pinili nga yung mga hosts? I think una parang ang pinili ninyo ay mga cathedral, right? Yes po. And then of course they were willing to host kasi alam nyo during that time, especially mga early months ng pandemic, lockdown, so ang mga tao nasa bahay and they could talagang ano man ang pagkakataon na makapagdasal ay they took the opportunity. Kaya I remember I was also following the weekly rosary, and then ang na-notice ko nga ang mga unang hosts ay mga cathedrals with the bishops leading the praying of the rosary. Tama ba, Romain? Yes po. Halos every week po yon, puro mga bishops po ang nag-lead. Tapos, nag-develop po into different shrines po. So for me po, parang in a way, during the pandemic, nagkaroon na rin po ng parang introduction or awareness sa mga kamanlalakbay natin na may mga ganito palang Marian shrines, may mga ganito palang simbahan sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. So, in a way po na ipapakilala po yung mga simbahan sa mga kamanlalakbay natin, and at the same time, nakakapagdasal po tayo ng sama-sama bilang isang bansa, isang Pilipinas. Yun po. Amen. Siyempre, Brother Romain, Monsignor, meron talaga naman mga challenges, may mga pagsubok. Lalo pa nga to, pandemic to, di ba? Romain, ano yung mga na-experience nyo na challenges nyo? Naku, marami po pa. Unang-una na po doon yung mga internet connections. Dati po, paandap-andap po yung mga internet connections namin. Hindi lang po sa Manila Cathedral,
pati po doon sa mga shrines or sa mga cathedral na contact namin. Minsan po, meron pa nga isang beses during the rosary, namatay or nawala ng kuryente habang nagro-rosaryo. So, hinintay pa namin bago magkaroon ulit ng kuryente para matuloy lang yung rosaryo. Then other than that, siguro po, yung coordination naman po, naging maayos naman po. And then, more or less, yung minsan po, dahil medyo gabi na po, 9 p.m. po kasi Rosario, and then they opted to do it live. Minsan yung mga kamanlalakbay natin, kailangan pa ng letter, yung parang pass, para lang makapunta ng simbahan. Kasi gabi nga. Kasi gabi na po. So yung May po, curfew kasi pa noon eh. Opo. Curfew. At hindi struggle namin dito. Limited yung mga tao na pwedeng lumabas. Yes po. I remember even when I was in Paco, no? Ganun din eh. So yung mga volunteers namin na tumutulong sa live streaming, kailangan mag-issue ako ng ID para payagan ng barangay na makapunta sa simbahan. So yun ang naging difficulty. And I suppose ganun din sa Manila Cathedral nung early months ng pandemic. Remember yung mga volunteers ng cathedral ay marami sa kanila hindi dito nakatira sa Intramuros. Kaya ganun. And then of course sa mga hosts natin sa probinsya, bukod doon sa internet na problem, yung connectivity, nandoon din yung problema ng mga volunteers na nakatira sa iba't ibang bahay. Yeah. But somehow we survived the challenges to the point na umabot kami sa 200 episodes ng Healing Rosary for the World. Tsaka, Mons, thank you po. Ang nakita ko dun sa Healing Rosary na yun, parang yun yung nagsama-sama sa buong Pilipinas na pagdating na alas 9 ng gabi, magdadasal eh. Nakakakuha siya ng ganong crowd. Kasi pag tinitingnan mo, yung viewers, 20,000, hindi pala viewers, yung participants umaattend talaga ng Rosary. Nabuo ng Manila Cathedral yung buong Pilipinas noon. Kahit iba, cellphone lang, madami naman cellphone lang ginagamit eh. Tingin ko yun ang talagang nangyari. Sa kabila ng mga pagsubok. Yeah. Tsaka yung viewership po ng kada shrines, no? Mula, kunwari, host po ang Cubao. Pati sa sumunod na Healing Rosary, nandun pa rin yung mga taga Cubao. Tapos yung Antipolo, nandun pa rin yung mga taga Antipolo sa mga sumunod. Kaya dumami yung nag-participate hanggang buong Pilipinas na nga, nandoon na sa Healing Rosary. Kaya napakaganda po ng activity na yon. Yeah. Kaya nagpapasalamat na rin ako sa kila Father Reggie, Father Cali for the initiative, no? And of course, Romain and the other volunteers who stayed inside the Manila Cathedral during those months ng height ng pandemic. Ayan. No, yun nga po, Monsi, tsaka Brother Romain. Nung una tawag natin dito, Holy Healing Rosary for the World. Tapos ngayon po ay naging Wednesday Family Rosary na. Ano po yung naging dahilan kung bakit nyo po pinalitan yung pagtawag o yung pangalan ng activity natin na ito? Bago yung pagpapalit ng pangalan, nag-usap kami ni Father Reggie. Nandito na ako noon, ako ng rector. So sabi ko, ano ang plano ninyo noon sa Healing Rosary for the World? Sabi niya, pwede naman ninyong ihinto na, kasi last January, kasi yun ang 200 episode, medyo maluwag na, halos majority ng Pilipino ay nabakunahan na, nakakalabas ng mga tao. Yung captive audience ng Healing Rosary sa gabi, parang hindi na so captive, kasi nasa labas pa sila, kumisan kumikimik. So, sabi ni Padre Reggie sa akin, pwede nyo na ihinto, Pero may mga nagsasabi na sana ituloy.
So, nung mag-decide ako na ituloy, I consulted Father Biel. Ang focus ko will no longer be healing rosary, no? Kasi gusto ko na rin na mawala yung stigma ng COVID sa isip ng tao, no? Okay, kasi nga the world is healing, no? There's no doubt about that. But I would like to focus now not on the healing, on the sickness, but on the ongoing challenges na hinaharap ng pamilya. So kaya from Healing Rosary for the World, ang focus ay naging family, parang family oriented. And yung normal na slogan na naririnig natin, a family that prays together stays together, somehow influenced my decision to continue the weekly rosary under another name. So nag-isip kami ng pangalan talaga. One proposal was Family Rosary for the Family, or something like that, no? Or something like Rosary for the Family by families. So in other words, parang ang hosts talaga ay family. Now, nahirapan naman kami sa idea na family ang magiging host kasi una, hindi naman lahat ng family ay merong technical capability. Kaya nag-stay pa rin kami doon sa format na pipili ng host na parokya o shrine, and we asked them to invite a family, and some parishes nga, host nga, not only family but families, no, to lead the praying of the rosary. So ang venue ay simbahan pa rin, hindi bahay. Ang venue ay simbahan pa rin. Yung mga nakalinya kasi to be honest, no, si Romain, marami na rin siyang mga nakalinya na mga host even beyond January, last January. So sabi niya, so i-maintain natin yung listahan ng host, but we will request them na ang leader ng rosary ay praying of the rosary will be families na sila rin ang pipili. So kaya gano'n na nangyari. So finally, ang naging title ay Wednesday Family Rosary, just to make it more simple. So from the healing, no, we move towards from praying with the family, yung Holy Rosary. So doon nagsimula. And so far, no, natutuwa naman ako kasi every week yung napiling hosts na church, shrines, cathedral ay kumukuha talaga ng family para sa mamuno ng pagdarasal ng rosary. Kasi importante yun no? It's one way of gathering the family in the context of prayer. Amen. Napakaganda naman nun pinuntahan ng Healing Rosary. Oo nga po. Actually nga po, ang isa pong talagang naalala ko po na isang Healing Rosary, ay itong Wednesday Family Rosary is yung isang nakaraan sa Laguna. Ang akala ko noon isang pamilya lang. Ang ginawa po nila, kada isang misteryo, iba't ibang pamilya galing sa buong vicariate. So naging yung buong vicariate nag-participate dun sa Rosary, hindi lang yung parokya na Wow, ganda nun. Opo, no? Ngayon po, Monsignor, Brother Romain, ngayon na Wednesday Family Rosary na po ang programang ito, ano po yung parang nakita niyo pong mga magiging epekto nito o possible na mga mangyayari sa pag-host po ng mga dambana, parokya o samahang pansimbahan? Kumbaga, meron po ba magkakaroon po ba nito ng iba pang transformation? May possibility po ba na may iba't ibang grupo na mag-host? Yan po. Well, tinitingnan namin yung possibility na one Wednesday Family Rosary will be hosted abroad, no? Specifically OFW. Yes. So we are already in contact with priests abroad, no? And they will host, no? And then they will choose from the families in the parish, no? So, yun ang medyo yun ang naka-line up pero hindi pa masyadong concrete. So,
Kasi meron tayong mga Filipino families, hindi lamang mother or father, kundi families, no? Sa Europe, sa Middle East, sa US, no? So, pwedeng sila ang mag-host. For example, ang cathedral ng ang simbahan sa Dubai, no? Sample, no? Yung I think Our Lady of I forgot that title. The parish priest there, no, may host the rosary, inviting Filipino families nearby, living nearby. So yun ang actually in one episode ng Wednesday Family Rosary, merong isang family na in-involve na nila isang anak nila na nasa I think Taiwan, no? So nagro-rosary sila sa Pilipinas, nag-join yung daughter and working abroad. So pero yung plano namin is the whole family is living abroad, no? Living So abroad. sila ang mag-gather. Galing. Okay, Talagang ganon. siya. Nag-evolve talaga yung International na rin kami. International Wednesday Family Rosary. Supportado natin kayo dyan, Monty. Diba? Palagay ko pag napanood to ng mga OFWs ng mga kapatid natin sa ibang bansa, excited sila, matutuwa sila dyan. Ngayon po, Senyor, Father, may mag-comment na sa atin ngayon eh. Baka may mga nagko-comment na sa atin ngayon, mga kamanlalakbay, na gusto na rin mag-host. hintayin nyo lang po. I-schedule kayo ni Brother Romain. Punta naman po tayo dun sa personal nyo pong debosyon sa Mahal na Birhen. Kasi ito po yung mas maganda rin natin mabahagi. Maaari po ba niyo ibahagi ang inyong mga personal na debosyon sa Mahal na Birhen, sa ating ina? Meron po ba kayong natatanging karanasan sa pagdarasal sa Mahal na Birhen? Well, bago ko sagutin yan, naalala ko yung isang pare na magaling mag-homily. Ay, patay na siya, no? Sabi niya, kapag inimbitahan ka sa misa, sa isang nobinaryo, halimbawa, o piyesta, ng isang santo na hindi mo masyadong kilala. Okay? So, wala kang masyadong masasabi tungkol sa buhay ng santong yon. Sabihin mo na lang, yung santong yon ay may debosyon sa Mahal na Birhen. Doon mo na lang ikot ang homily mo. Kasi sabi niya, wala ka namang makikitang santo o santa na walang debosyon sa Mahal na Birhen. Amen. No? So, kaya nga, I think, Father Nante, you know, and Father Franz, alam niyo na from the very beginning ng seminary formation, hindi ba, isa sa mga devotion na itinuro sa atin ay Marian devotion. Kaya nga, yung ating schedule of the day, part ng schedule of the day is praying of the Rosary as a community. But more than that, I remember nung kami ay nasa college, no, sa San Carlos, no, bukod sa community rosary, meron isang grupo ng mga seminarista na nagdadasal ng nobina sa perpetual help, no, every Wednesday. Before, basta sinisingit namin yon before the evening, yung supper. So, I believe na yun ang isa sa mga nakatulong sa akin para magkaroon ng personal devotion to the Blessed Mother. Aside from the fact na that really no seminarian, no priests, no, can really survive without Marian assistance, without the motherly embrace of Mary. So, kahit ngayong pari na ako, no, I try my very best to say my daily rosary. And then kung may chance nga to go up to Antipolo or visit Marian shrines, no. Pero syempre ang devotion naman sa Mahal na Birhen hindi lamang pagdarasal ng rosary, no. Of course, in my limited capacity and by the help of God's grace, I try to imitate the virtues of Mary. I am not saying that I am always successful,
no, but the desire is there, no. So yun. No? Amen. Ikaw, Okay. Brother Romaine, Amen. kumusta ba yung iyong dun sa mahal na Ako, beer? Father, natutunan ko pong pagdadasal ng rosaryo dahil sa lola ko. Wow. Nung bata ako, tuwing hapon, mas madalas po ako sa bahay ng lola ko kaysa sa bahay namin. Kasi aayain niya po ako magdasal ng rosaryo. Tapos after po nun, may merienda. Kaya tumaba po ako. Yung pala. Yung pala secret. May Yun. pagkain. Yes. Ayan. Ngayon naman po, sige po, may sasabi. May tutuloy po. May Okay sabi. na. Okay. Ngayon po, syempre sa huli po, bilang pangano po natin dito sa ating episode na ito, paano po sa inyong pagtingin nakatulong itong programa po na ito, yung Healing Rosary for the World, Wednesday Family Rosary, sa pagpapalago po ng debosyon sa Mahal na Birhen dito po sa ating bansa bilang Pueblo Amante de Maria? Kahit po sino sa inyo mauna po, Monsi and brother. Okay. I think during the time of pandemic, isa yon sa mga pinanghawakan ng mga tao na sa gitna ng kanilang mga takot, sa gitna ng mga pangamba dahil ito'y isang karanasang bago sa ating lahat, no, nakita nila yung pangangailangan nila sa Diyos at yung pagdarasal, no. At tayo naman sa simbahan, ibinigay yung opportunity na yon, no, kahit nga hindi ba before pandemic wala namang pumapansin sa SOCOM no. So during the height of pandemic sila ang bida, no, kasi nga we try to provide the people with opportunity or venue to really encounter God, no, and to pray. And Healing Rosary, I believe, somehow provided that venue, provided that opportunity. Kaya nga hindi tayo dapat ma-surprise kung during the Rosary Healing Rosary prayer, no, ang daming mga viewers. Why? Kasi they are clinging on it as if life depends on it, no. So una, naka-lockdown. Ikalawa, nandun yung takot. So na-realize ng tao na saan pa tayo tatakbo kundi sa Diyos at sa Mahal na Birhen. So yun ang isang magandang ibinungan ng Healing Rosary, no? Especially during the height of pandemic. It provided a venue to the people during which they can encounter God and be assured that God is here. Ang masasabi ko na lang po siguro, it has inspired people to pray, and then ngayon po naman, it has inspired families to pray together. Amen. 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 So maraming salamat po, Monsignor Rolly, sa pagpapaunlak dito sa ating podcast. At maraming salamat, Romaine. Ngayon naman po, si Father Franz ay magbibigay ng challenge para sa ating mga viewers. Amen. No? Napakaganda po nung sinabi ni Monsignor Rolly tungkol sa ginawa no ng Healing Rosary na ito no, nung panahon ng pandemic na talagang nagbago. Kahit niya, ako rin po, Monsi, kasi nasa social communications ako no, ng diocese namin. Kaya kitang-kita din dito na pwede palang gamitin yung media no sa pagpo-promote sa pagdadasal. No, hindi lang siya pang TikTok, hindi lang siya pang Facebook, hindi lang siya entertainment. Nagagamit din ang mass media, ang social media para mas mapalaganap din yung ating pagdedebosyon at pagmamahal sa ating mahal na niya. Kaya nga ito mga kamanlalakbay ang ating magiging challenge no para sa ating do whatever he tells you para sa episode na ito. Una, no, let us use syempre the social media no to promote family rosary no. I-share natin yung ating mga Wednesday family rosary sa ating mga kaibigan, sa ating mga kamag-anak, kahit nasaan pa man sila no. I-share natin i-share, no? I-message nyo i-message, no? Hindi lang i-share sa wall kundi i-send nyo sa kanila individually yung ating mga pagdadasal no ng
rosaryo every Wednesday, lalo na dun sa ating mga kapatid na nasa ibang bansa, nasa ibang lugar, no, to promote this Wednesday Family Rosary. Kalawa, no, mga kamanlalakbay, ito naman yung tungkol sa diwa, no, ng Wednesday Family Rosary, no, yung media nga magagamit natin for evangelization. Kaya no, mga kamanlalakbay, no, gumawa tayo ngayon ng activity, ngayon lalo na ngayong panahon ng Kwaresma, using our social media, no, to encourage everyone to pray, no, especially to pray for families, no. You may post something non-related sa ating faith, sa inyong mga walls, sa inyong mga pages, no, about prayer, no, lalo na next year, no, Jubilee year of prayer, no. Let us encourage everyone to always pray, no, manalangin, no, kailangan ng mundo natin yan. Sabi ko nga dun sa isang homily ko, no, bakit kaya de-declare na Jubilee year of prayer? Kasi maraming mga tao hindi na nagdadasal, kaya tayo yung mag-encourage sa kanila ngayon para magdasal. Tayo rin ang magdadasal para sa kanila, no. And also yun nga, no, let us pray, pinakamalaga sa lahat para sa bawat pamilya, no. Sabi nga ni Monsignor Rolly, nakita niya yung challenges ngayon ng mga families, no. Let us always pray for the families. Hindi gagawa ng challenge, Papangit. Pangit. Ewan ko sa inyo. Salamat, Father Franz, sa ating challenge. At sa lahat po ng ating mga viewers, maraming salamat po sa inyo. Patuloy po tayong magtulungan para mapalaganap natin ang debosyon sa Mahal na Birhen. Patuloy po tayong magdasal ng Santo Rosario. At ako, pag naalala ko yung pandemic, ang natatandaan ko lang na talagang reflection ko, yun yung pinakamalinis na araw at buwan ng mundo. Malinis, tahimik, kahit ang EDSA, walang dumadaan, walang pollution. And I think less ang kasalanan ng panahon ng pandemic. At ang isa talaga din doon, nung panahon ng pandemic, ang dami-daming taong nagdadasal. Ang dami-dami din sa Healing Rosary. Kaya ako, nagpapasalamat ako kay coronavirus. Kasi talaga, yun ang parang siguro gusto ng Diyos, bibigyan ko yun ng araw at oras at buwan na talagang malinis. Ngayon mga kamalalakbay, na nating hintayin yung panahon ng pandemic ibumalik para ulit tayong magdasal, para ulit maging malinis. Samahan po natin lagi ang ating ina ng mga simbahan sa Pilipinas, ang Manila Cathedral, sina Monsignor Rolly, sa pagdarasal tuwing Miyerkules bilang pamilya para sa ating simbahan, para sa ating mundo, at siyempre para sa bawat isa sa atin. Viva la Virgen! Viva! Viva! Yan po natin ang final blessing si Monsignor Rolly. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amang makapangyarihan, sa mga panahong ito, 4 na taon na ang nakalilipas, ay naharap kami sa karanasang hindi pa namin pinagdaanan kailanman. Balot kami ng takot, sarado ang mga simbahan, walang pasok sa eskwelahan, walang pasok sa trabaho. Marami kaming mga pangamba noong mga panahong iyon. Pero naranasan din namin na sa gitna ng aming mga pangamba ay binigyan mo kami ng katiyakan na ikaw ay kapiling namin. Hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan. Nagpapasalamat kami sa iyo, Ama, sapagkat ibinigay mo rin sa amin ang iyong anak at ang kanyang ina upang kami ay samahan sa paglalakbay na ito. Mahal na Birhen, salamat sa pagyakap sa amin, lalo na sa mga sandali na kami ay naguguluhan, natatakot, hindi alam kung ano ang gagawin. Patuloy mo kaming gabayan at patuloy mo kaming akayin upang marating namin ang tunay naming tahanan na walang iba kundi ang langit, kapiling ang Ama, ang Anak at Espiritu Santo. Sumenyo ang Panginoon At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen.
Viva la Virgen! Salamat po. Thank you, Father Salamat Nante. po. Thank you po, Miss Rolly. Thank you, Franz. Buonasera. Greetings from the Eternal City. I am now standing here at St. Peter's Square in the Vatican, where it all began. On March 19, 2020, Pope Francis led us in praying the Holy Rosary for the healing of the world. It was the start of the COVID-19 pandemic, and we were all very much afraid. But in the midst of our fears, we turned to the Lord, adoring Him in His presence in the Blessed Sacrament, and praying the Holy Rosary, asking the intercession of our beloved Mother. In the midst of fears, there is hope. Greetings from the Mary Mother of Hope Chapel here in Landmark, Makati. And I greet the thousands of followers of the Manila Cathedral, and I also greet Monsignor Rolly de la Cruz, our Rector, and Father Viel Bautista, our Vice Rector. Masayang-masaya po ako na malaman na nasa 200th Healing Rosary for the World na tayo. And it is a joy to be part of this very beautiful tradition that started when the pandemic struck in 2020. It was a very sudden decision that Father Cali and I made. It was March 13, 2020 when we started the lockdowns, when we stopped the public celebration of our masses. And a few days after that, Pope Francis invited the whole world to pray the Rosary together. I remember that it was March 19, 2020, the feast, the solemnity of Saint Joseph. And Pope Francis invited the whole world to pray the Rosary. Kaya sabi ni Father Cali sa akin, magdasal tayo ng rosaryo ng live. Tayo yung mamuno ng pagdarasal ng rosaryo at ila-live natin ito kung paano natin nila-livestream ang ating mga misa. So that evening, 9 o'clock in the evening of March 19, with the use of our very crude equipments, cellphones lang, ay nagdasal kami ng rosaryo sa main altar ng Manila Cathedral. And we were surprised that that night, there were more than, I think, 150,000 live viewers who joined us in praying the rosary. And after the posting of the video, umabot pa ng millions ang nanood ng video na iyon ng pagdarasal ng rosaryo. And so we were edified by the participation of people from all places as we prayed the rosary. Now that gave us an idea of continuing the weekly praying of the rosary. Kaya yung susunod na pagdarasal ng rosaryo the following week, which will be the solemnity of the Annunciation of the Lord, ay pinlano rin namin how it will be done. Sabi namin, if the first rosary was prayed here in the Manila Cathedral, let the second healing rosary for the world start there at the Vatican. And so we contacted our beloved Cardinal Chito Tagle and requested him to pray the healing rosary that evening of March 23. And we are grateful that he gave in to our request. So he prayed live the healing rosary on March 25. Kaya nagsimula na yung weekly na pagdarasal ng rosaryo. Sinimulan namin sa pagpili ng mga obispo sa iba't ibang diocese
para sila yung mamuno. So, iba't ibang lugar sa Pilipinas na namumuno ng pagdarasal ng Rosaryo. We had Cardinal Rosales from Lipa. We had almost all the bishops in the Philippines. And then after the bishops, we had the different Marian shrines. It has become a very good practice. It has become a tradition. And it has followers. No? It has many followers na every Wednesday evening at 9 o'clock will gather together for the Healing Rosary for the world. We have become a family praying together. And this beautiful tradition started with the pandemic. And it is my joy that until now this has been continued by our rector and vice rector. The title Healing Rosary for the World was a title that Father Cali and I thought together. Sabi namin, ano ba yung magandang itatawag natin dito? Hindi lamang basta Holy Rosary, but in the context of the pandemic, because of the many wounds and pains and sickness brought about by the pandemic, not only the physical illness brought about by the virus, but also because of the pain and sufferings of people, those who lost loved ones, those who lost their jobs, those who were suffering, those who were affected in many ways because of the pandemic. They need healing. And let this rosary be a means for us to experience God's healing hands through the intercession of Mary. We attached the phrase "for the world" because it is not only the Philippines affected by this, and it is not only the Philippines needing healing. The whole world needs healing. And the whole world prays together for healing. So that started this beautiful title of Healing Rosary for the World. I thank really Romaine Lazaro, our staff, who was the sole person in charge of the production at the beginning. Nung unang-unang Healing Rosary for the World on March 19, 2020, Father Cali and I led the praying of the Rosary, while Romaine was in charge of the technicals, and we have MJ and Ken who were there just to respond, to join in the praying. So we were just 5 inside the Manila Cathedral during the first Healing Rosary for the World. And from that 5, our community grew. We thank you really. We thank you for this. We thank you for making the Healing Rosary for the World a part of your life. And we also thank all those churches in the Philippines who participated, all the bishops and the priests who participated in the Healing Rosary for the World. Minsan maraming challenges like communications. Nung mga lockdown, minsan ang hirap ng challenge kasi kailangan nila ng tao pero hindi makapunta yung tao sa simbahan dahil naka-lockdown. May mga pagkakataon na habang nagro-rosary napuputol because of the internet connection. I remember one time there was a healing rosary led by a parish, a basilica in the north, at habang nasa kalagitnaan ng rosary, biglang nag-brown out sa kanila. Hindi naputol yung healing rosary. Kaya immediately we had to set up at the Manila Cathedral to continue the prayer para matapos yung healing rosary. So maraming challenges, but we are thankful that this tradition has continued and has not been disrupted by any circumstances. I have to admit that before I left the Manila Cathedral, I already had the idea of putting the Healing Rosary for the World to stop. Sabi ko, baka time na itigil. Anyway, we are back to normal. And the new rector and vice rector will come in. Parang ayoko naman na ipasa sa kanila itong responsibility na ito. But because of the many requests that this be continued, kaya pinagpatuloy pa rin. And I'm happy that they continued it. And I really am very happy that now we are in 200th
Healing Rosary for the World. Sana ay magpatuloy itong magandang tradisyon na ito. Sana ay patuloy ang paghilom na ipagkaloob sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ni Maria para sa buong mundo. At sa tulong dawa ng panalangin ng ating mahal na Birhen, bilang isang pamilyang nagdarasal ng rosaryo, tayo nawa ay patuloy na mapalapit kay Jesus. Maraming salamat po sa inyong lahat, and may God bless us. May the Blessed Virgin Mary always guide us.